Welcome to the second semester Barangay Assembly Day. Shut up and sit down. May I invite everyone to invoke the Almighty God and to stand for invocation and national anthem. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay idaraos natin ang ating virtual barangay assembly sa kadahilanan po ng pandemyang kinakaharap natin sa ngayon. Kaya ginagawa natin ng virtual ang ating pag-uulat ng mga proyekto at programang naisagawa para sa ikalawang semestre ng 2020. Manahimik po tayo at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amang pagmahal, kami po ay nagkakatipon-tipon sa oras na ito. Bagamat malayo kami sa isa't isa, ibaba mo po ang iyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin at ipadama mo sa amin ng iyong presensya upang maihatid at maipaunawa ng maayos ang mga nagawang proyekto at programa ng aming barangay. Naway maglaan po ng oras at panahon sa pakikinig ang aming kabarangay at kung maisa puso nila ang mga katanungan at sasagutin at suggestion, ipahatid po nila sa amin itong lahat, higit tungo ito sa ikaunlad ng aming barangay. Naway manatili po lagi ang pagkakaisa at pagtutulungan dito sa aming barangay. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga namumuno at lahat ng miyembro ng Sangguniang Barangay ng Panungyan 2. Bigyan po sila ng kalakasan, kalusugan at talento upang lalong maging maunlad at nagkakaisa ang aming barangay. Ang lahat pong ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Saka naman ang Espiritu Santo. Hanap natin para sa ating barangay assembly ay magkakaroon po tayo ng palitan ng mga impormasyon, palitan ng mga kuro-kuro sa parating na gamot o di kaya ay bakuna. Pero wala pa po ito. Kaya mga minamahal kong kababayan, tayo po ay lalong mag-ingat, lalo po tayo sumunod sa mga panutunan. Dahil kailangan pong maabot po natin yung availability ng bakuna na tayong lahat ay ligtas. Nakapagsakripisyo na ho tayo, magwawalong buwan na ho tayo na nakalimitado o kakaiba ang ating kilos. Pagpatuloy lang po natin, huwag po tayong titigil sa pagsunod sa ating mga health protocols at sa pakikipag-ugnayan sa ating mga barangay officials at mga opisyalis ng munisipyo. Sa ating pong sama-sama tulong-tulong, tiyak po na ang bayanihan sa barangay ay pagdudulutan ng kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Kaya sa ating pong lahat, muli po,
bumabati ako ng isang magandang araw sa inyong lahat. Salamat po. There we go, as we will listen to the reading of SILG's message to the barangay. Let's hear it from our DILG MLDOO, batang-bata at sexing, si Miss Ann Kimberly P. Babaan. SILG's address to the barangay for the second semester of calendar year 2020 Barangay Assembly Day. Isang mainit na pagbati sa lahat ng tagapagsulong ng matino, mahusay at maaasahang lingkod ng pamahalaan. Binabati rin natin ang mga opisyal ng barangay sa pamumuno ng ating punong barangay, mga kagawad, at iba bang kawani na kasama natin sa pagdaraos ng Barangay Assembly at sa lahat ng mga dumalo sa pagtitipong ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga residenteng naglaan ng panahon at oras upang makilahok sa pagdaraos ng Barangay Assembly at sumunod sa mga lituntunin ng batas na may kaugnay sa pagsugpo ng pandemyang ating kinaharap. Ang DILG ay nagpapasalamat din sa mga barangay officials na bumubuo at kumilos upang maiayos ang pagganap sa Barangay Assembly, upang maibahagi at maipaalam sa inyong lahat ang mga accomplishments ng inyong barangay at upang magkaroon ng isang maayos na dialogo sa pagitan ng mga opisyales ng barangay at mga residente upang mapag-usapan at mabigyan ng solusyon ang mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Sa pagpasok ng 2020, ang unang kailangan ng inyong atensyon ay ang problemang kinahaharap ng lahat at ng ating bansa laban sa pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19 na may banta sa ating kalusugan. Kaya mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga barangay upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus o COVID-19 sa inyong barangay at sa buong bansa. At bilang diskarte o stratehiya, lahat ng barangay ay inaatasang bumuo ng kanilang Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTS na silang nangungunang katuwang ng ating pamahalaan sa pagsugpo ng COVID-19 at sa pagpapalaganap ng mga mahahalagang impormasyon tungkol dito. Katuwang ng ating ahensya, ang mga BHERTS din ang naatasang magsagawa ng contact tracing at iba pang mga mahahalagang tungkulin upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing disease sa ating barangay. Hindi tayo maaaring maging kampante sa bagay na panahon na ito dahil sa nakasalalay dito ang kalusugan at buhay ng mga nasasakupan at ng ating mga mamamayan. Kaagapay din natin ang mga Barangay Peace and Order Committee na kailangang maging masipag at masigasig sa pag-alam ng mga issue at problemang kinakaharap na nakakaapekto sa usaping pangkapayapaan, kaayusan, kaligtasan ng publiko at maging katuwang sa pamamahala sa pagsugpo ng insurgency sa ating mga nasasakupan. Nais din nating magpasalamat sa inyong mga Barangay Anti-Drug Abuse Committee o BADAC na naging aktibo sa pagsupil ng iligal na droga. Kami ay umaasa na patuloy ninyong pakikiisa sa adhikain at kampanya ng Pangulong Duterte laban sa iligal na droga. Sa panahon ngayon, mahalaga din ang pagsasagawa ng mga tungkulin ng ating Barangay Solid Waste Management Committee na siyang naging tagapagtaguyod sa pangangalaga ng ating kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan sa ating barangay upang maiwasan ang polusyon na posibleng maging sanhi ng pagkalat pa ng COVID-19. Sa lahat ng mga pagsubok na kinakaharap natin, mahalaga ang pagtutulungan, kooperasyon at higit sa lahat, disiplina ng bawat isa sa atin. Disiplina sa ating sarili, sa pamilya at sa pamayanan. Ito po ang hamon sa bawat isa sa atin na bahagi sa ating kabarangay ang kampanyang Bida at Disiplina Muna upang maging matagumpay ang ating adhikaing labanan at sugpuin ang COVID-19. Ang DILG ay nananalig sa inyong kakayahan at pakikiisa. Simulan natin dito sa inyong barangay ang sama-samang
pagtutulungan at disiplina upang manatili ang kaayusan at kaligtasan na siyang magiging susi upang ating makamit ang tagumpay at pag-asenso na ating minimithi. Lagi niyong isipin na magkaagapay tayo tungo sa isang ligtas, matiwasay at maayos na pamumuhay para sa buong sambayanang Pilipino. Makialam, makilahok, makiisa, barangay, mabuhay ka! And now, let's go to the Barangay Assembly Day proper. At ngayon po ay pakikinggan natin ang mga pag-uulat ng mga Sangguniang Barangay Committee na pasisimula ni Kagawad Alfredo P. Cubio Jr. Shut up and sit down. Isang magandang araw po. Sa pangulo po namin po ng barangay ng Panungyan 2, Maximo Cubio, at ang aking mga kasama sa sanggunian, ang aming po mga barangay tanod at SW. Isang magandang pinagpalang araw po. Ako po si Alfredo Cubio Jr. na nasa committee po na Environment, Protection and Natural Resources at ganoon na rin po sa Solid Waste Management. Ako po ay ang ating pong barangay ay napapalagitnaan ng 2 ilog. Tulad po ng kautosan ni Secretary Simato ng ating pong barangay at ang ating pong LGU, local government, ay kailangan tumalima sa kanilang pinag-uutos na kautosan na lahat ng mga ilog, creek o kanal ay ating lilinisin. Ito po aming barangay ay napapagitnaan ng 2 ilog. 2 ilog na malalalim at na malalaki. Dito po sa kanluran ng aming barangay ay kasama po namin ng Anuling. At dito po naman sa amin sa Silangan, nasasagot din po namin ng Asis. Ngayon po, kaya ko po ipangako ng aming barangay at ang aming mga kailugan, at aming mga creek, ay wala 99% na wala silang namang basura o kadumihan. Kasi po ang aming kabahayan dito sa aming barangay sa Panungyan 2 ay malayo sa aming kailugan. Estimated ko po ay mga kalahating kilometro sa west at sa east. Kaya po, aking po nagpapangako namin ang kailugan ay malinis. At kung wala po mga kababayan ko at kabarangay ko na ikaw mo yung nagtatapos sa kanilang mga tabing ilog at sa tabing creek. At kami po nga, ay tulad po ng aming pinatutupad na Kalinag Drive, na kautosan po naman ng aming local government, pinatutupad naman ng barangay. Ang aming pong ginagawang Kalinag Drive every week po yun, 4 times a month. Kaya po, pagkatapos po namin maglinis ng aming cleanup ng aming mga barangay, ako po ay nagre-report sa amin sa Eco Center, kay Sir Amir, para magdala ng report. At sa tunayan kami po ay naglinis ng aming barangay. Nakapuloob po doon ang aming nagawa. Tulad po na kung ilang metro ng haba namin nilinis, kung anong basura ang amin nakuha, kung nabubulok at di nabubulok, kung ilang kilo, at kung amin pong ginawa sa kanal, sa kanal, o sa mga creek o sa mga ilog. Nakapulo po doon ang aming mga ginawa sa mga report na yun. At kami po ay talagang linggo-linggo ay nag-iikap. Kasama po namin ang mga kabarangay, minsan po ay mga popis at ang mga ibang samahan dito tulad po ng mga pulang araw. Kami po tutulong sa paglilinis dito sa aming barangay. Kaya po, ako po yung nakikiusap muli sa aking mga barangay, nasabi po ituloy-tuloy namin ang aming pagka-clean drive. Ngayon po, dapat po naman tayo sa ordinansa. Kami po may mga ordinansa pinatutupad tulad ng no littering, no segregation, no collection, at saka no open burning. Sa no littering po, ay ako pinag-lecture noong first month of the year 2020 sa aming pong school, sa Panungyan Elementary School. Puro ituro po sa kanila kung ano pang tamang pagsisegregate ng mga basura.
at kung paano saan itatapon, ilalagay ang mga nabubulok at di nabubulok. Tinuruan ko po yung mga estudyante from grade 1 to grade 6 at yun po ay natutuwa po naman ako at napapansin ko po sa mga kabataan ng sa aming barangay na talagang napapansin ko po ang mga balat ng mga candy o mga basura nila ay talaga nilalagay nila sa basurahan. At kami po ay nagplano rin kami na kung magkano kami ng RF sa aming Pangyan Elementary School para po matutunan nila kung paano mag-segregate ng mga basura. Kasi kulukuyan pong medyo kung hindi po kami inabot ng pandemic, baka sa Europe ay nasipunan namin ang aming project na yan. Andun po naman sa open burning, talaga pong aking pinatutupad namin ang bawal ng pagsisilab. At marami pong nagre-report sa akin na may message na dapat ay huwag pabayaan o payagang magsilab ang mga kabarangay namin sa punong yun. At sa awa po naman ng Diyos, ay siya na po tumatalima sa aming pinag-uutos at sa aming pinatutupad. Tapos po naman doon sa no segregation ng collection, nakakatuwa rin po kasi po sa siguro po estimate ko po mga 70% ng population ng Panunguendos ay sila po tumatalima sa pinag-uutos ng aming batasan no segregation ng collection. At yung po mga plastic, tinuruan ko rin po sila kung paano maghiwalay ng mga plastic para po yung mga plastic na yon ay mapalitan nila ng plastic palit bigas. At sa katunayan po, ako po ay nagbahay-bahay noong nakaraang ilang buwan, magbuwan ng March, at sinabi ko sa bawat household na yung plastic na nagagamit nila ay nilagay na isang lalagyan sa kusina. At para yung mga plastic na yon ay maipon, kung hindi man nila palitan ng bigas, ay ibigay na lang sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang kamag-anak na nagpapalit ng bigas. Sa katunayan po, ayun po sa kasunod po yan, nagaganap na ngayon. At ako po nga ay natutuwa, pwede matuwa kasi ang aming pong barangay na Panunguendos ay isa po sa nabaruan po sa pagdadala ng plastic sa Eco Center. Yung pong aming plastic na dinadala doon, pinapalitan po na 1 kilong bigas, bawat 1 kilong plastic at 1 kilong bigas. At kung ma-average po ako monthly ng 200 kilos more or less sa plastic na dinadala ko sa Eco. So matotal, sa loob po ng mga isang taon ay nakaka mga 1,516, 1,500 o 1,600 na plastic a year. At sa katunayan po, alam ko ang Panungyan ay nag-top sa plastic. Kaya po sinasabi yan, baka akala nila kaya plastic ay ang Panungyan ay pinakamarumi. Hindi po. Kaya po dumadami ang plastic sa amin sa pagdadala sa Eco, ay gawa ng ang mga kapitbahay po namin, sa kabarangay namin, ay tumatalima lang sa pinag-uutos ng barangay. Yan po. At nagkakaroon po rin kami ng raport sa Eco, at ang Panungyan din po namin, Panunguendos, ay nagiging top o pinakamaraming premium nakukuha sa mga parapol na yan. Saksi po dyan si Sir Amir. Ngayon po, paalaala ko lang po ulit sa inyo ang plastic po na 1 kilo ay 1 kilong bigas. Yan po. Kasi dati po, noong nakakaraan, ang 2 kilong plastic ay 1 kilo lang ang bigas. Pero ngayon po, kung tawag namin 1 por 1, 1 kilong plastic, 1 kilong bigas. Yan po. Dito po naman sa amin sa MRF, sa kasalukuyan pong maayos naman, sa katunayan po, ito po ay naging best NRF noong 2019 at hanggang ngayon po naman ganun pa rin, dagdag po rin pa kami ng dagdag ng mga pampaganda sa aming mga NRF. At ang pong mga basurang amin nalilikom, amin pong pinagbibili at yun po naman yung aming ginagawang pambili ng mga pintura o minsan ay pambili ng mga gasolina sa aming pagtatrabaho sa MRF. Yung po ng mga aming MRS, ganun din po. Pinagbibili rin po namin yung mga bote na napapalagay doon. At kasama rin po sa mga pinagagawa namin, pinagpintura at doon kami po kumukuha ng pambili ng pintura.
Ano po naman, meron po kaming project na dapat po gagawin namin ngayong year. Kaya nga po, dahil sa dumating pong ating pandemic ng COVID-19, ay hindi po siya natuloy. At baka next year po, yung po yung amin ng matuloy. Kami po yung magpapatayo na magpapagawa po kami ng terrace beam na kabilin-bilin natin ng aming mga non-LGU na magawa kami ng terrace beam at saka ng truss trap. At itutuloy-tuloy po rin namin yung aming project dito na hindi pa tapos na plant box o flower box. So, yun na lang po masasabi ko at sana po maging maayos na ang ating mga barangay at tayo po sana makaiwas na sa ating hinaharap na pandemic na COVID-19. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shut up and sit down. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Barangay Panungyan 2. Ako po si Kagawad Francisco Peñalba, ang kumakatuwang po sa Committee ng Peace and Order at saka po sa DREAM. Meron din po sa Public Safety and Order. Ngayon po, una ko pong babanggitin dito ay yung tungkol po sa ating Barangay Anti-Drug Abuse Council, yung pong BADAC na tinatawag natin. Kami po sa Panungyan 2, patuloy po ang kampanya namin monitoring tungkol po sa illegal na droga. At kami po ay mayroon ding mga inilulunsad na mga campaign leaflets at mga kagamitan para ma-introduce sa mga kabataan upang ma-aware sila tungkol sa illegal na droga at ipaalam sa kanila na ito ay higpit na pinagbabawal. Unang-una, ito po yung labag sa batas. At pangalawa po, ito sa kanilang kalusugan. Ano po? Unang-una po rito, ang mga kabataan po rito na kasi po, pagkataay po mga kabataan po kami, una po namin ini-inform, lalo na po mga nag-aaral ng mga kabataan ngayon, sila po ay madaling ma-impluensyahan ng ibang tao. Lalo na po sa mga eskwelahan. Kaya po, yan po ang aming kampanya, inuuna po namin yung mga kabataan. At kami po ay naglunsad at kasama po, ito po ay yung tinatawag nating idadait na ginanap noong June 29, 2020. At meron din po kaming ginawang parang symposium po namin sa pulis. Kasama po ang mga corpis at saka yung mga kababaihan noong pong July. So yun po ay isang kampanya namin tungkol sa illegal na droga. At awa naman ng Diyos po naman ay tagumpay naman po. Ang Panungyan 2 hanggang sa kasalukuyan ay masasabi ko po at matatawag na drug-free pa rin po. Ngayon po sa tungkol po sa municipal ordinances, ang Barangay Panungyan 2 po ay patuloy na sumusunod at ini-implement po namin ang mga municipal ordinances katulad po ng cargo hour. Ito po may higpit naming pinatutupad lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Ano po? At ito po ay nakikita, simula pa po noong March hanggang sa ngayon, kami po ay nagpapatupad na lalo na po yung face mask at yun po ay hanggang sa simula noon hanggang ngayon, yan po ang aming pinatutupad at ipinaalam sa mga tao dito po sa Panungyan 2. Katunayan po nung simula po nung mag-pandemic, kami po ay laging naka-deploy sa mga checkpoints dito po sa cluster ng baryo at na-deploy din po kami sa boundary po, sa poblasyon po, at saka po sa ASIS. Ano po, yan po ang naging katatayo namin ngayong pandemya. Ngayon po, ang babanggitin ko po yung isa pa, yung sa municipal ordinances, yung po mga pagtitinda ng mga selling of liquor and
other liquor beverages to minor, yun po ay amin din pong binabantayan at sa awa naman po ng Diyos ay wala pong mga tindera na nagbibili sa mga bata. Natatakot din po magsara ang kanilang negosyo po. At ganoon din po mga magulang, hindi nila inutusan ng mga bata na magpabili ng alak o mga sigarilyo. Sa video kay regulation po naman, ay parang ayaw na pong mag-ano ng video kay ngayon mga taga-panungyan dahil alam po nila na kung kailan nasa kainugan ng kantahan ay matitigil kasi alam po natin na mga video kay hanggang alas 6 lamang. So yun po ay sa ngayon ay madalang na po ang nagbibidyoke at ang iba nga po ay ayaw na magbidyoke. At yun po ang ikinalulog ngayon ng mga merong mga videoke proprietor po. Ang isa pa pong babagay yung one-side parking, yan po ay sinusunod at pinapatupad po namin sa Panungyan 2. Nakikita po naman natin na halos puno na ang nasa kaliwang bahagi ng ating kalsada. So yung iba po siguro, kung may mapapansin po tayo na nasa kanan, yun po siguro wala nang lugaran sa kaliwa. At yun po naman ay pangsamantala lamang na pumaparada sa kanan. At yun po ay mahigpit din namin pinapantayan po. At ang isa po namin pinapatupad nga yung kahit po sa medyo nasa gender enhanced community po tayo, ay yung pagsusot po ng face mask sa mga taong gumagala at lumalabas. Yun po ang naming mahigpit na pinatutupad. Po. So, sa peace and order situation po naman, dito sa aming barangay, sa awa ng Diyos po naman, wala pong mga capital offenses na nagaganap dito sa aming barangay. At wala rin pong mga act of terrorism o wala rin pong yung pong grupo na nagre-recruit sa mga bataan sa activist na gawain po, activities. Wala po kaming namomonitor at sa siguro po ang mga bata rito ay aware sila sa ganoon na kaya wala po rito. At yun po ay coordinated kami sa police. Once na meron kaming may sighting, ayun po ipapalugad namin sa Mendes PNP. So yun po tungkol po sa mga transient na individuals na temporary rin na nagre-reside dito po sa Panungyan 2, amin na pong pinapatupad yung paghingi ng police clearance sa bawat individual para sa ganun po ay ma-monitor natin at ma-profile ang tao nakatira dito sa Panungyan 2. At yun po ay coordinated din sa PNP at sa munisipyo, barangay affairs. Ayun po ang ano natin dyan, ang phone drive ng Panungyan 2. Ano po? Sa awa ng Diyos po naman, dito po sa Panungyan 2, wala po namang kaso na nagaganap na ipog. Barangay ko kanina. Subalit meron din po mga pasaway at yun po hindi naiiwasan na mga away-away na nakainom lang. Meron mga nakainom po na hindi pa rin po naiiwasan minom ng panis. Kaya po meron po nakakarating sa barangay na mga konting alitan, yun po ay dala lamang ng pagkalasing po. At yun po naman ay madali natin na neutralize at naayos na po. Ngayon po ay tutulong ako sa disaster po. Una po, kami po dito sa Panungyan 2, sa pagharap po sa mga kalamidad, hindi lamang po ngayon kami nakaranas ng ganito at simula pa nung magkaroon nung kami po ay nakaupo rito, mahal po kami bilang kagawad. Yan po ay amin ang na-encounter at yun po ay nung namumuno po sa amin si Sir Romy Chavez, kami po ay talagang may anunsyo pa lang po ng sa naunahan po ng munisipyo ang anunsyo ng TV. Kaya po kami ay laging alisto kahit po kami sa pinag-aano ng nasyonal. Ano po?
Ganun pa man po, kami po ay handa at kami po may maraming kagamitan na at ng mga tao na sa mga rescue team, katulad po na mga kasama sa council, BHW, BPSO, aming pong secretary, kompleto po, tsaka si kapitan, kami po lagi naka-standby dito tuwing may kalamidad. At yun nga po, ang ano ko po rito, i-update ko po yung bagyong sabagay po yung hindi po tayo masyadong nasalanta ng bagyong Open, Pipito. Ngayon po yung Quinta, bagyong Quinta, yung po ang dumaan na malakas. Although sa akin pong report po ng Panunyan 2, wala po naman tayong casualty, wala pong untoward incident na naganap. Mga bahay na nasira, wala po. Wala po sasakyan na naapektuhan. At wala rin pong mga tao na rescue, pamilya na hindi likas. Ano po? At mga ganun din po, mga hayop, yung livestock po, wala rin po namang naapektuhan. Ganun din po, yung ating linya na patubig at kuryente, ay awa ng Diyos po, wala naman po na diferensya at naapektuhan. Yung ating pong barangay hall building, simbahan, eskwelahan, ay hindi po wala pong na-damage. Ano po? At ang medyo na lang po tayo rito ay yung agricultural crops. Dahil po yun ang sa amin pong pag-iikot, surveillance po, ang agriculture po natin, yun po ang maraming apektuhan na napisala po ng bagyong Quinta. Sa bagyong Ronnie po naman, ay ganoon din po, ang pagkakaiba lang po sa bagyong Ronnie, kami po ay merong isang 6 na pamilya, 5 pamilya po na inilikas po sa barangay, at yung pong 3 pamilya, bali 4 po pala, ay doon po sa kapitbahay na nagbagandang loob, doon po na lang sila tumuloy habang kasagsagan ng bagyong Rolly. Ganun din po sa mga wala po tayo na apektuhan mga bahay. At yung po mga ating po building, barangay hall, simbahan, school building, ating po mga cell site, wala pong umapekto. Hindi po naapektuhan ng bagyong Rolly. At ang ating po mga karsada ay clear at passable. Ano po? So, yun po ang latest na ko po sa bagyong dumaan. At ang isa pong babanggitin ng Oplan Undas po, kami pong Panunyan 2 ay naka-duty sa excuse me po tungkol sa Luwalhati, at kami po ay nakatambay doon, naka-duty po ayon sa pinag-usapan, pinagmitingan namin ng Barangay Affairs at nila Mayor, na schedule namin ay October 20, at yun po ang sinunod namin. Kami po ay naroon sa Luwalhati. So, yun po ang aking may report lamang sa ngayon po. At bago po ako magpaalam sa aking pag-report, isa pong salita ang iibang ko po sa atin lahat. Ang may kaalaman po at kahandaan ay isang sandata para labanan ang sakuna at kapahamakan na maaaring dumating sa ating buhay. Na po, maraming salamat po. Shut up and sit down. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa ating pong butihing Mayor Frederick A. Vida, sa ating pong DILG Head, Ma'am Kimberly Pinyal Magbabaan,
sa ating butihing kapitan, Kapitan Maximo M. Cubio, at sa lahat ng mga kagawad ng Panginoon Diyos, sa ating secretary at ang aming pong treasurer. Sa inyo pong lahat, sa aking pong mga kabarangay, kanayon, at sa buong bayan po ng Mendez. Magandang araw po. Ako po si Adolfina Ferma, Committee on Family, Women, Elderly, and Social Services, na nagsasabing hindi po sa ganda nakikita ang ginagawa ng isang kagawad, kundi sa puso. Kung sino ka, sa mata ng tao. Ito po ang masasabi ko, mga accomplishment report ko po, simula po ng buwan ng Marso. March 13, 2020, National Women's Month with the theme of We Make Change, Work for Women. Nagkaroon po kami ng pagpupulong sa cover court, kasama po ang mga kababaihan ng Panungyan Dos, dahil ito po simula ng COVID-19, amin pong pinaliwanag, kasama po namin si COSI, Committee on Health, si COSI Binilda, si Damon, na ipinaliwanag na dapat tayo ay maging aware, lahat po tayo naka-face mask. Sa mga protocol po, dapat po tayo laging makinig. Bukas po ang ating mga isip at diwa sa kapakanan po ng ating pamilya. Then po, April 15, lagi po kami na-duty on checkpoint sa kanto po ng Panungyan Dos. Amin pong binabantayan ang aming pong mga kanayon upang sila ay matingnan namin kung may quarantine pass o travel pass po para po sa protection nila. Then po, July 15, nagkaroon po kami ng Badak meeting, kasama po si Ma'am Lilibet de la Cruz, ang mga kapulisan sa bayan ng Mendez, at pinatawag po lahat po ng mga dayo dito po sa aming Panungyan upang sila po ay makunan kung taga saan po sila, kung saan probinsya sila galing, at amin po silang pinunan by data para po malaman namin kung sila po ay mga may kaso po o wala. Sumunod po, July 28, 2020, Nutrition Month Celebration. Kasama po rin po dito si Consinilda, si Damon. Kami po ay nagkaroon ng pangting pakain sa covered court, pero meron po kaming protocol na distancing po mga bata. Ang iba pong pagkain na natira po, amin po pinagbahay-bahay, kasama po ang aming barangay nutrition scholar, si Neria Cubio, at lahat po ng mga BHW, amin po pinakain ng mga bata. Then, nagkaroon po kami sa ngayon po, bilang committee din po sa education, nagkaroon din po kami ng survey po sa mga nanay ng daycare, yung pong kanilang mga anak, 3 to 5 years old, na mag-aaral, amin pong kinunan ng height and weight, pangalan ng mga parents nila. Ito po lahat po binahay-bahay ko bilang Committee po on Education. At sa ngayon po, kasama rin po ang science. Dito rin po, tulong-tulong po kami mga kagawad na mamigay ng modules and activity sheets tuwing Monday. Ang daycare po ay tuwing Tuesday. Nagkaroon po kami ng proyekto sa daycare, namigay po kami ng books kasama si Kapitan Maximo Cubio. Project po ito sa LCPC, 26 books po. At ang iba po ay mga namigay po kami ng mga bigay po ni Ate Opel po, Opel Mararagan. Maraming salamat po sa sponsor na bigay ng isa po namin taga-Canada. Thank you po. Kami po ay nagpapasalamat at sana po tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kanayon. Yung sunod po, September 28, nagbigay po kami ng lahat po ng activity sheets po sa high school student. Ito po yung laging tuwing Lunes po. Kahapon naman po, November 2, 2020, Children's Month Celebration. Kami po ay magkakasama, lahat po rito sa barangay. Ang title po ng Children's Month Celebration, Sama-samang Itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya. Ang po namin, matulungan ang lahat ng kabataan
na sila ay mag-aral dahil sila po ang pag-asa ng bayan. Kaya kami po bilang mga kagawad, kami po ay laging naririto at handang tumulong sa lahat po ng kabataan bilang committee po ng education. At bilang isa rin pong Bawat Desk Officer, ang mga kaso po ng mga kananay, mga sustento po ng mga padre di pamilya na nagkukulang po, amin din pong inaaksyonan. At yung pong ng Google Pay ng mga sa kabataan, sa kaso po sa mga anak, ito po'y kaso. Kaya po hinihiling ko sa aking mga kanayon, sana po wala na po kami mabalitaan ng ganitong kaso. Dahil kami po'y nalulungkot. Ayaw po namin may masaktan na kababaihan o mga bata man. Lalo na po ang mga senior citizen. Kayo po'y aming minamahal at ginagalang. Pasensya na po kayo. Minsan po ay hindi ko agad nadadala ang mga pa-birthday gift. Amin po itong tutugunan kung sino po may birthday o okasyon. Maraming salamat po sa araw na ito. At sana po, huwag kayong mananawang kami ay inyong suportahan. Lagi po kami narito at handang tumulong sa inyong lahat. Magandang araw po at maraming salamat po. Shut up and sit down. Magandang nga po sa ating lahat. Ako nga po si Kagawad Alexander Sarmiento, Committee ng Appropriation. Ang iulit ko po ang pamimera budget po ng Barangay Panungyan 2. Dumako po tayo sa personal service. Ang aming pong honoraria ay nakakalaga po ng 88,800. Ito po ay sa loob po ng January hanggang August, kami po ay nag-withdraw ng 74,000. Year-end bonus, 55,000. Cash gift, 55,000. Mid-year bonus, 55,000. Leave credit, 74,455. Ito po ay may total na as of January 28, 2020, ito po ay 1 million total 965.13. Dumako po naman tayo sa expansion ng barangay multipurpose. Tayo po ay may budget na 80,000. Yung po ay nirealign namin ng 30,000. At ito po ay kinuha sa peace and order na ang project po namin ay yung guardhouse. Dumako po naman ulit tayo sa construction of canal covering along St. Joseph Road. Ang budget po nito ay 150,000. Ito po ay nireprogram namin for the COVID-19. At saka po itong purchase of street light bulb na binili po namin kumakailan lang. Ito po ay nakakahalaga ng 20,000. Dumako po naman tayo sa GAD, Conduct and Weekly Zumba. Budget po nito ay 24,000. Women's Celebration, 10,000. Dito po naman tayo sa Calamity Expenses. Ito po ay sa COVID-19 po ginamit. Ito po ay nagkakahalaga ng 33,990.54. Binili po ito ng bigas. Doon po naman sa replacement of electrical installation in cover court, ang budget po natin dyan ay 80,000. Ito po ay nagawa na, finish. Other PPE, office equipment. Ito po ay binili namin ng stand fan, kurtina. Ang stand fan po ay 2.5. Ang kurtina po ay 2.5 din. Sa other MOE, capital outlay, furniture and picture office table, budget 21,000. Fidelity band 1,000.72. Liga juice
5,000. At dumako po naman tayo sa utilization of 20% development fund as of August 20, 2020. Purchase of construction stage 100,000. Phase 2 expansion of barangay multipurpose building 80,000. Replacement of electrical installation in cover court 80,000. Installation of trash trap and provision to trash bin in the roadside 29,668.60. Reforestation, tree planting in the roadside 50,000. Total balance 489,768.60. Doon po tayo sa utilization. Construction of covering along Simeon St. Joseph Road 150,000. Tree planting 50,000. Ang total po nito ay 200,000. Balance 100,000. 80,000 sa replacement. Ang total po nito ay 289,768.60. Continuing balance as 2018 6,900. Continuing balance of 2019 52,800 584.20. Total continuing balance 59,448.20. Kung kayo po ay may katanungan po sa budget ng ating barangay, pwede po kayong magtanong o sumadya sa barangay dito po sa amin sa Ingat Yaman na si Treasurer Lily Carmillo. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Shut up and sit down. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay si Kagawad Napoleon Rubio na committee po ng IMPRA sa mga pagawain po. Ang iuulat ko po ngayon ay ang mga proyekto na namin natapos nitong 2020. Una po, pinagawa po namin ang canal lining doon po sa ibaba sa may Suntree sa Piñalbas Compound na pagka po umuulan ay laging bumabaha. Yun po sa ngayon ay natapos na namin at hindi na po bumabaha. Nagkagastos po kami doon ng 50,000 halaga kasama po ang labor materials. Pangalawa po, yung pong canal lining, canal covering, canal lining ay may budget po kami diyan na 200,000. Pero hindi po natuloy dahil po sa COVID-19 na dumating sa atin noong March 16. Ito pong taong ito. Kaya po napagkasunduan na ng sanggunian at nagpatawag din po si Kapitan Semi sa kasama ang sanggunian na pinagmitingan kung saan namin gagamitin ang 200,000 para magamit na pangayuda sa ating mga kabarangay. Yun po ay napagkasunduan ng tropa na doon na lang muna sa pangayuda. At yun po hindi namin nagawa yung mga proyekto namin na cover alanayin. Ang sumunod po ay ito pong sa covered court ay nasira po yung panel board ng ilaw. Kasama na po yung breaker. Kaya po pinagawa namin at pinadagdagan po namin ng spotlight ang covered court. At nagkakahalaga po ito ng 80,000. Kasama rin po doon ang labor materials. Sumunod po ay itong digital library na kung saan ay narito kami.
Pinagawa po namin ang natirang mga gawain na pinapinturahan namin. Pinalagyan po namin ng tiles, pintura, tiles, kisame, sliding window. At yan po ang aming nagawa sa ngayon. Sa ngayon po ay okay na naman. Yan po ay nagkakahalaga ng 120,000. Labor materials, kasama na rin po doon. At ang pang-buwan ko ay itong paglalagay namin ng bubong sa stage na hindi po nagawa dahil po ang budget namin doon ay kinulang. Kulang daw po sa estimate ng magagawa. Na ang budget namin po ay 100,000. Yan po ay hindi nagawa. Kaya napagkasunduan po ng tropa na i-realign na lang namin po na gawing bleacher ang sanay para doon. At sa mga project po naman yung nagpapagawa dito ng bahay, tulad po ng mga newly houses at saka yung mga renovation, pinupuntahan din namin po para kumuha ng mga barangay clearance at building permit. Yan po ang aming ginagawa. At doon po naman sa kwan, yung mga street light, pagka po mga nasisira, yung mga bumbilya at saka yung napupundi, bumbilya, mga bukilya, ay yan po ay nire-repair namin. At yan na lang po. Maraming salamat po. Shut up and sit down. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ilalahad ko po sa inyo ngayon ay ito pong aking committee, Agriculture, on Trade and Industry. Bago po ang lahat ay nagpapasalamat po ako sa mabait, maganda at masipag na municipal agriculturist na walang iba, si Ma'am Rina Guevara. Nung nag-umpisa po ang pandemic, ay agad po sila nagpadala po ng mga pananim ng gulay dito po sa aming barangay, Panungin 2. Tulad po ng mga okra, sitaw, mustasa, pechay, yung pong kangkong. Nagbigay rin po ang Department of Agriculture dito po sa FA, sa Farmers Association, na mga pananim katulad po ng lansones, kakao, at mga culture na saba, sabang kagdaba, at saka yung culture pong lakatan. At saka meron pong silang ibinigay na libre pong organic at saka fertilizer. Abono po. Tapos ako po yung pinagsigmito rin ni Ma'am Rina ng mga mamimili po dito sa Panungin 2 na yung pong nagbebenta sila ng kalakal dito sa Mahogany at sa market. At yun po naman naisubmit ko po sa kanila. Tapos siningyan din po ako ng mga pinagsubmit po rin ako ng mga kompo ng mga hayop dito, yung mga alaga pong baka, kalabaw, baboy, mga kambing, mga manok panabong, manok na Tagalog, bibi, pato at kasa, at saka kalapate. Yung po naman ay na-submit ko po rin po sa DA po. Ngayon po, pati po yung population ng aso, ngayon din po ako. Yung po naman, naisubmit ko rin po. At kami po ay nakapag-surrender mula po ng panahon po ng pandemya. Ay nakapag-surrender po kami sa Eco Center ng 28 aso. At yung po naman, bago po namin i-surrender, yung po pong nahuhuli naming aso, yung po ay amin pong iniimpan muna dito po sa barangay ng mga 2 araw bago po namin dalhin dito po sa Eco Center. Baka po may mag-claim.
At yun po, ngayon po, yung po sa trade and industry, pinagsubmit din po po ni Ma'am Lucy De Castro ng BPLO ng mga update na business establishment at saka yung pong buy atin. At yun po lang po ang may report ko. Magandang hapon po. Shut up and sit down. Isang mapagpala at ligtas na araw po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Benilda Tolentino Sidamon, ang chairman ng Health and Sanitation Committee, at ito po ang aking ulat. Dahil po sa kinaharap at kasalukuyang kinakaharapan nating pandemya, ang COVID-19, nabuo po ang Barangay Health Emergency Response Team o ang BHERT. Ito po ay sa bisa ng Executive Order number 01 Series of 2020. Sa pamumuno po ng ating punong barangay, Maximo M. Rubio, ang BHERT po ang siyang nanguna sa mga gawain simula po nung mag-lockdown. Magmula po sa pamimigay ng mga ayuda sa ating mga kabarangay. Mga ayuda na nagmula sa ating pamahalaang bayan, sa mga pribadong sektor at sa pondo ng ating barangay. Ayuda para sa lahat ng kabarangay, sa mga matatanda, sa mga buntis, sa mga nagpapasusong ina, at sa mga batang may mababang timbang. Ang BHERT kasama ang mga ating mga barangay health workers ang nagmomonitor ng lumalabas-pasok sa ating barangay. Mga dumarating nating kababayan mula sa ibang bansa, mga kabarangay na dumarating na dito na mamimirmihan sa atin, mga naging close contact ng mga positive cases, mga suspected cases, at mga taong kailangang i-monitor o i-quarantine ng 14 days. Ginagamit din po natin ang lahat ng pamamaraan tulad ng paglilibot sa ating barangay, pagpupost sa ating Facebook account, ang Panungyan 2 Health Team, upang maipabatid po sa ating mga kabarangay ang mga health protocol na ipinatutupad na kailangan nating sundin. Lahat po ng kautusan na ibinibigay sa atin ng ating Rural Health Unit at Local Government Unit tungkol sa pandemya ay agad po naming ibinababa sa ating mga kabarangay. Sa bisa naman po ng Executive Order 05 Series of 2020 ay nabuo ang ating Barangay Contact Tracing Team na kinabibilangan ng ating mga barangay health workers. Nagkaroon po ng 2 webinar o pagsasanay sa pangunguna ng DILG. Ang natutunang kaalaman ay ginagamit po natin sa pagmomonitor ng ating mga kabarangay. At upang maging madali po ang ating contact tracing ay gumagamit po tayo ng contact tracing form na ipinamamahagi sa ating mga kabahayan. Itinatala po dito ang detalye ng paglabas ng bahay tulad ng lugar na pinuntahan at ng mga taong nakasalamuha. Gayun din po ay nagbibigay tayo ng working pass sa ating mga kabarangay na nagtatrabaho sa labas ng Mendez. May validation po ito at sinisigurado po rin natin na sila ay nagsusulat sa kanilang contact tracing form. Regular po ang ginagawang pagkuha ng mga nasulatang contact tracing form at ang paghahatid ng bagong form sa ating mga kabahayan. At sa kasulukuyan po, dahil ang mga magulang nga po ang nagsasubmit ng mga modules sa ating paaralang Panungyan Elementary School tuwing araw ng Biyernes, ay sinisigurado po natin na may miyembro ng ating health team na nakatalaga upang tiyakin na nasusunod ang health protocol para sa kaligtasan ng ating mga magulang. Meron din po tayong hand washing station na proyekto ng ating munisipyo. Ito po ay ang Kamay Ko, Buhay Ko na ginagamit ng ating mga kabarangay ngayon sa kasalukuyan. Lalo na po ang mga miyembro ng SJ Toda
dahil ito po ay malapit sa kanilang paradahan. Ang lahat po ng hakbang ay ating ginagawa upang masigurado ang kaligtasan ng ating mga kabarangay laban sa COVID-19. At tayo naman po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil hanggang sa kasalukuyan, kahit marami na sa ating mga kabarangay ang sumailalim sa swab test, ay nananatili pa rin pong isa ang nagpositibo sa COVID-19. Gayon din naman po, kahit nandyan ang banta ng COVID-19, ay hindi natin isinasa isang tabi ang iba pang banta sa kalusugan ng ating kabarangay. Tulad po nung pumasok ang tag-ulan, nagbigay paalala po tayo tungkol sa dengue. Isinabay na po natin ang pamimigay ng mga flyers ng dengue doon po sa contact tracing form na ipinamimigay ng ating mga barangay health workers. Ginamit din po natin ang ating Facebook page para magkaroon tayo ng mga information campaign laban sa dengue. Lingguhan din po ang ginagawa nating pag-clean up drive na sinasabayan na rin po natin ng pagsa-search and destroy sa mga mosquito breeding places. Mapalad po tayo at nananatili po tayong dengue-free ngayong taon hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon po, dahil wala tayong kaso ng COVID-19 sa ating barangay, ay ipinagpatuloy na muli ng ating health team sa tulong po ng ating RHU staff na si Ms. Luli Panaligan ang paghahanap sa mga kabarangay natin na may posibleng TB. Isa po ito sa sakit na kailangan bigyang pansin ng ating barangay. Sa kasalukuyan po ay meron tayong isang kabarangay na sumasailalim sa 6 na buwang gamutan. Sa tulong po ng may kapal, alam po natin na siya ay gagaling pagkatapos ng 6 na buwan. Nagpapasalamat din po kami sa ating mga kabarangay na kahit panahon ng pandemya ay tumugon sa ating panawagan. Ito po ay ukol sa ikalawang bloodletting activity para sa taong ito na ginanap noong Hulyo. 10 ang naging nakapag-donate sa ating barangay. Tayo po ay mapala dahil nakasama tayo sa top 10 out of 24 barangay sa pinakamaraming blood donor noong buwan ng Hulyo. At noong Hulyo din po, ipinagdiwang natin ang Nutrition Month. Dahil nga po sa limitadong pagkilos, dulot ng pandemya, ay simpleng programa na lang po ang ating ginawa. Nagluto po tayo ng masustansyang pagkain at ipinamahagi na lamang sa mga tahanan ng ating mga bata. Gayun din po, ang nutrition budget natin ay ibinili po natin ng multivitamins at ascorbic acid at ipinamahagi na rin po natin sa ating mga bata. Nakaisa rin po ang ating barangay sa programa ng DOH, ang Sabayang Patak kontra Polio, at ito po ay isinagawa noong Agosto at Setyembre. Sinigurado po natin ang lahat ng batang wala pang 5 taong gulang ay napatakan ng kontra polio. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy ang programa ng ating barangay sa larangan ng kalusugan. Nariyan po ang ating regular immunization program tuwing 3 Martes ng buwan, ang pregnancy check-up tuwing 3 Huwebes ng buwan. Tuloy pa rin po ang programa natin sa family planning. Ang buong health team po ay hindi tumitigil sa paghahanap ng mga kabarangay natin na pwedeng sumali o makalahok sa mga iba't ibang programa nating pangkalusugan. Maging ang pagdalaw po at ang pag-check up sa ating mga bedridden na kabarangay at sa mga bagong panganak ay isinasagawa na po natin ngayong muli sa kasalukuyan sa pangunguna ng ating RHU staff na si Ms. Luli. Ang lahat naman po ng hakbang na aming isinasagawa ay sinisigurado namin na kami ay maingat at ligtas sa pandemya. Meron pa rin nga po pala tayong budget para sa 2020 para sa mga buntis at magpapasusong ina. Sa ngayon po, iniintay lamang namin ang approval ng ating Sangguniang Bayan para ma-reprogram po ito at maibili po natin ng mga ayuda na para po sa kanila. Ito po ay nagmula sa God Plan o sa Gender and Development
fund natin. Sa ngayon po, iyan na lang po muna ang aking maiuulat at lagi po nating tatandaan, ang kalusugan ay karapatan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Shut up and sit down. On behalf of our SK Chairperson, ako si Ralph Lawrence Paderno, Sangguniang Kabataan Panungyan Dos, ang magre-report ng aming accomplishment ngayong taong 2020. Ang una ko pong iuulat sa inyo ay ang aming naging proyekto na distribution of hygiene kit. Ito po ay aming ginawa noong Marso. Kami po ay nag-distribute ng mga hygiene kit para po sa mga kabataan upang maiwasan po nila ang pagkakaroon ng COVID. Ito po ay ang COVID kit. Mamimigay po kami ng mga alcohol, face mask, face shield, at mga iba pong Shut up and sit down. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Kay Kapitan, kay Sek, sa ating mga kagawad, at sa ating SK Chairman. Ako po si Tres Lily Panganiban ng Panungyan Dos. Ang akin pong iuulat ay ang budget ng 2020, year 2020. Ang ira po ng ating barangay, Panungyan Dos, noong 2020 ay 2,448,848. Ang ating pong personal services ay 1,129,055. Ang ating pong MOOA ay 287,212 and 86 centavos. Ang MOOA po ay ang traveling 2,000, training 50,000. Yan po ay nai-reprogram gawa po sa COVID. Office supplies 20,000. Accountable forms 1,316.3 pesos. Drugs and medicine supplies 10,000. Fuel, oil and lubricant 24,000. Water expenses 8,000. Electricity expenses 80,000. Internet subscription 25,000. Environment and sanitary services 24,000. Repair of equipment and software 824.83 centavos. Repair and maintenance of transport equipment 10,000. Fidelity bond 7,072. Membership dues 5,000. Other MOOE 20,000. Capital outlay 21,000. Other PPE 5,000. 20% development fund for 189,768.60 centavos. Expansion of barangay multipurpose building 80,000. Replacement of electrical installation in covered court 80,000. Construction of canal lining covering along St. Joseph Road 150,000. Installation of trash trap and provision of trash bin in the roadside 29,768.60 centavos. Reforestation tree planting in the roadside. Ito po ay na-reprogram na gawa ng COVID. Sa drill po tayo ay may 127,842.15. Capability building 30,000. Repair and maintenance of CCTV 30,000. Purchase of statement bulbs 20,000. Provision of disaster equipment 9,489.
Quick Response Relief Recovery Program, 38,352.65. Peace and Order Plan, 51,136.86. Acquisition of PVC Equipment, 2,000. Capability Building, 18,136.86. Installation for Traffic Warning and Signages, 20,000. Drug Testing for Surrenderies in the Barangay Dos, 11,000. Conduct of Weekly Zumba Class. Sa God Plan ay meron tayo 127, 842.15. Yun ay kinabibilangan ng Conduct of Weekly Zumba Class. 24,000. Conduct of IEC and Advisory on Lactating Women, 20,000. Capability Building, 10,000. Provision of health monitoring for women in reproductive age and pregnant women, 15,000. Women Month Celebration, 10,000. Conduct of training and seminar for the issuance for the BPO, 10,000. Purchase of facilities for daycare centers, renovation of daycare center, 20,000. Provision of livelihood seminars and training for women in the community, 6,842.15 centavos. Conduct of monthly environmental awareness drive in the barangay with participation of women, 12,000. BCPC Children's Month, BCPC budget ay 24,488.43. Children's Month, 10,000. Conduct of monthly environmental awareness drive in the barangay with participation of children, 6,000. Supplemental feeding for malnourished children, 8,488.43. Senior citizen and PWD, 25,568.43. Health and Nutrition, 12,244.22. Yun lang po at ang aming budget, pinagbudgetan ng 2020. Maraming pong salamat. And now, last but not least, may we call on our Honorable Punong Barangay, Maximo N. Cubio, for his State of Barangay Address. Shut up and sit down. Magandang araw po muli. Ito po ang State of Barangay Address. Muli po, bumabati ako ng isang magandang at pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay aming isinasagawa ang ikadalawang semester ng Barangay Assembly. Ngunit dahil sa ngayon ay panahon ng pandemya, COVID-19, ay hindi namin maisasagawa ang mass gathering gaya nitong assembly. Pero sa kadahilan ng dapat pa din namin gampanin ang aming tungkulong bilang namumuno ng barangay. At isa nga dito ang pagsasagawa ng barangay assembly upang patuloy naming maiulat sa inyo ang kalagayan ng ating barangay simula sa financial administration hanggang sa mga proyekto at propaganda at programa ng aming isinasagawa na siyang iniulat sa inyo ng aking mga kagawad sa hawak nilang mga komite. At sa araw na ito ay aking inihayag sa inyo ang status ng aming barangay at ang mga programa na ibinaba sa atin ng mataas na pamahalaan. Sa peace and order situation
ng barangay ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil minimal lamang ang kaso ng aming mga natatanggap, at kung nagkakaroon naman ng mga kaso ay simple utang lamang at usapin sa lupa at paninirang puri. Nagkaroon ng mga kaguluhan o awayan na naging dahilan naman, ngunit ito ay kalimitan ay nangyayari sa mga dayuhan dito sa aming barangay. At sa kalagayan ng pagkalaro naman ay masasabi ko na ang ating barangay ay hindi nahuli sa pagunlad dahil meron na tayong mga CCTV, public address system. Sa kasamaang palad nga lamang, ito ay nasira dahil natamaan ng kidlat at hinihintay na lamang ang piyesa nito sa aming na ipinagagawa. Sa populasyon ng ating barangay ay may total population na 1,664 ang lalaki at may 842 na babae na ay nasa 822. Pagdating naman sa compliance, ito ay national law. Ang issuance ng DLG Memorandum Circular 2020-027 o ang clearing of road of all illegal obstruction ay masasabi kong marami namang sa aming mga mamayan ang nakaisa sa pag-alis ng kanilang mga ginagawang obstruction sa kalsada. Kagaya ng mga tindahan na lampas na sa nasasakop na ng mga pavement, maging ang one-way parking ay nakasulot naman ang mga may sasakyan. Maliban na naman doon sa mga bumibisita dito sa aming lugar na hindi alam ang batas na pinairal dito sa aming isa o dalawa ding mamamayan na hanggang sa ngayon ay hindi nag-aalis ng kanilang garahe ng tricycle sa pavement ng kalsada. At ito ay ilang beses na naming pinagsabihan, ngunit hanggang sa kasalukuyan ito ay nanatiling naroroon at ayaw makiisa. DLG Advisories for African Swine Fever Advisory. Nagawa rin namin ang mga advice ng mga nag-aalaga ng mga baboy dito sa aming barangay. At panatilihin at siguraduhin ligtas ang kanilang mga alagang baboy mula sa sakit na ito ay African Swine Fever. Bagamat ito ay hindi naman naka-apekto sa mga tao. RA 9003 sa Ecological Solid Waste Management Act of 2020. Patuloy ang aming kumpanya para sa tamang pagpapasegregate ng mga basura sa pamumuno ni Kagawad Alfredo Cubio bilang Committee ng Ecological Solid Waste Management, kung kaya aming hinihiling ang patuloy ng inyong pakikisa. DILG DDD-B Memorandum Circular 2018-1 or BADAP Functionality and Drugs Clearing Status. Mahigpit pa rin po ang aming kumpanya para sa ipinagbabawal na gamot. Kung kaya patuloy naming pinaalala sa mamamayan na ang programang ito ay mahigpit ang ating ipinatutupad. DILG Memorandum Circular 21-4-81 o ang full
disclosure policy. Ang aming barangay ay nailalahad na ang ating budget at mga expenditure sa pamamagitan ng mga bulletin board na matatagpuan sa harap ng health station, paaralan at sa simbahan. DILG Memorandum Circular 2019 o 09 o ang Manila Bay Weekly Cleanup Manila Weekly Cleanup Drive. Ito ay aming patuloy na isinasagawa na lingguhan upang ang basura dito sa ating ay hindi bumababa sa kapatagan. Executive Order Number 70 Series of 2018 LCAP o Institutionalizing the Whole of the Nation Approach in the Attaining Exclusive Sustainable Peace, Creating a Nation Task for the End of Local Communities, Conflict, and Directing the Adoption of the National Peace and Framework. Dadako naman tayo sa compliance of barangay sa mga local laws and ordinance na binababa sa atin. Municipal Ordinance 2019-174. Ito ay ang pagbaban sa mga tricycle na dumadaan sa National Road at doon lamang sa tamang route binibigay ng LGU pwedeng dumaan ang lahat ng mga tricycle at bukyo. Provincial Ordinance Number 304 2020, ito ay ang dating ina-amend na ordinansa ng provincial tungkol sa pagbabawal ng sobrang ingay ng mga nililika ng mga videoke, karaoke at iba pang audio devices sa mga residential areas, public street, gilid ng mga daan at sa bayan ng Cavite. Stray animal, patuloy pa rin ang aming kahilingan sa mga nag-aalaga ng aso na ito ay kanilang itali at huwag papatayin sa mga kalsada. Municipal Ordinance 2019-72, regulasyon ng motor vehicle na may maingay na may muffler at tambutso.